Lord, we give to you our worship, our praise, our adoration today because you deserve it all. You are our King. You are our God, our Savior. Thank you, Lord, sapagkat dahil sa inyong ginawa sa cross of Calvary, Lord, we have this opportunity to worship you, to hear your word, and Lord, to be blessed each and every day of our lives. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa maraming anghel na naririto. Kasama naming nagpupurit, sumasamba sa iyo. Kaya Lord, ngayong oras na ito, ready po kami. Our hearts are ready to receive your word. And Lord, we ask that you forgive us and you cleanse us, O God. Ano mang bahagi pa ng aming pong buhay na hindi kalugod-lugod sa iyo, amin pong isinusuko, inihingi ng tawad, Lord, at nagpapalinis kami ng iyong banal na dugo. Tayaan niyo po, today is a day of our breakthrough. Today is the day where we will receive blessings overflowing. There will be many answered prayers in our midst. Signs, wonders, and miracles will flow. And Lord, we ask na walang ni isa sa amin ang mamimiss ang bagong bagay na ibibigay mo sa amin. Lord, I pray that even all the worship services all throughout the globe, Panginoon, they will also have this great opportunity na sambahin kayo at dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang kasaganaan. Lord, we thank you for this day. At Panginoon, excited kami sa iyo pong gagawin ngayong araw na ito. We will not only be informed by your word, we will be transformed from glory to glory. And we expect nothing less but the best, Lord God, for today. We thank you, we honor you, Lord. Hayaan niyo pong kayo lang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Kami po ay mababa sa iyong harapan. Sa iyo po ang papurit, pagsamba at parangal. Habang kine-claim at dinedeclare na namin ang kompletong katalunan ng kaaway, we already declare that Satan and his forces are defeated in our midst and all throughout this worship service. Sa iyo po ang pagsamba at papuri. Thank you for the victory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Balakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Our culture, let us declare, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, na-miss kita. Totoo ba? Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo doon sa katabi mong hindi mo pinansin kanina. Sabihin mo sa kanya, paganda ka na naman ng paganda. Pagwapo ka na naman ng pagwapo. Isang linggo lang tayo hindi nagkita, ang laki na ng iginawa po mo. Amen. Tuloy po natin ang ating pananalangin para po sa ating mga minamahal na Bishop Art and Revlin. Sila po ngayon ay nasa Canada, specifically sa Regina, to celebrate the anniversary of our church there and also to conduct conferences regarding deliverance. Kaya kailangan po nila ng ating panalangin palagi ng kalakasan, tagumpay, and anointing. So please pray always for our spiritual parents. Amen. Anong araw ngayon? September na agad. Ang bilis po ng araw. September 1 na. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, ang pinamagatang ko pong balanced. Sabihin nga po natin, balanced. Sabihin mo sa katabi mo, balance lang. Meron pong isang lalaki, siya po ay
nabigyan ng pagkakataon na linisin ang isang private plane. Ito po yung lalaki na yon actually. Siya po ay nabigyan ng pagkakataong linisin ng isang private plane. Flash nga. Siya ba yun? Naghahay lang daw po siya, hindi siya yon. Naghahay lang siya kasi September 1 na po. Okay. Habang nililinis niya yung labas ng plane, binigyan din po siya ng chance na linisin yung nasa loob. At pagbukas po ng pintuan ng eroplano, nakarating po siya doon sa cockpit. Hindi po ito sabungan ha. Cockpit na yun yung pong lugar kung nasan yung piloto. Ito po yung maraming pindutan. Madaling sabi, this is the heart of the plane. At pangarap pala niya, naalala niya, pangarap niya palang maging piloto dati. So nakakita po siya, habang siya naglilinis, nakakita po siya ng libro. At doon sa libro po, akalain niyo, ang title ng book, How to Fly a Plane, Beginner's Edition, Volume 1. Ano daw? Ang title ng book, How to Fly a Plane, Beginner's Edition, Volume 1. Binuksan niya ito at na-excite siya. At nabasa niya yung mga instruction. At sabi doon, to start the engine, push the red button. So hinanap niya, nakita niya yung red button at kanyang pinindot. At pag-press niya, umandar nga po yung engine ng plane. So na-excite po siya. Tapos, ang sunod na instruction, to start moving, push the blue button. Nakakita na naman siya doon. Naghinanap niya at nakita niya yung blue button. Pinindot niya po. At ito na, umaandar na nga po yung plane. Unti-unti. Wow, lalo po siyang na-excite. At pabilis po ng pabilis. Next naman, nakita niya ulit instruction. To fly the plane, push the green button. At alam niyo, pag-push niya po ng green button, hinatak niya po yung parang manubela, umangat po yung unahan at lumipad. Natupad niya ho yung kanyang pangarap na makapagpalipad ng eroplano. Talagang lumipad po talaga yung eroplano, as in mataas na mataas. At ini-enjoy niya po, wow, this is my dream when I was a child. Nangyayari na po ngayon. Sino po dito yung gano'n, yung may pangarap siyang maging piloto? Wala. Alam nyo, sobrang excited niya, hindi niya napansin ang oras, mga 15 minutes, 20 minutes na po pala siyang lumilipad sa alapaap. At sabi niya, parang okay na ako, na-fulfill ko na yung dream ko, time na mag-landing. Nung binuksan niyo po yung kanyang book, hinanap niya, hindi niya agad makita. At dun sa dulo, nakalagay, in order to land the plane, buy the volume 2 of this book. Naku! Ano kaya po ang nangyari sa dulo? Hindi ko na din ho alam. Saka ko na ho ikukwento. Ano po ang puntos ko? Ang hirap pong kumilos at gawin ng isang bagay lalo't alam mong may kulang. Kapag imbalance po ang buhay, ang hirap pagpapasok ka sa isang laban na hindi ka handa. Ang hirap na sasakay ka sa isang pangarap na kulang naman ang iyong pananampalataya. Sabi po doon sa nakita ko, balance is not something you find. It is something that you create. Hindi mo bala hinahanap ang balance? Ito pala ikaw mismo ang magdidesisyon. Hindi mo hingin, Lord, ibalanse niyo po ang buhay ko. Hindi pala po. Ikaw ang magdidesisyon. Whether gusto mong balanse o hindi, ang iyong buhay. So, dalawa lang pong puntos ang ating pag-uusapan regarding balanced. Number one, what to balance? Ano ba yung ating kailangang balansehin sa ating pong katatayuan ngayon? First, balance your life. Sabihin mo sa katabi mo, balance daw. Alam niyo po, may nabasa ako. There is no such thing as work-life balance. It is all life.
The balance has to be within you. Marami po nagsasabi, pangarap ko pong magkaroon ng work-life balance. Pero sa totoo lang, it is all life. Whether work, life, leisure, pasyal, trabaho, negosyo, it is all life. At nasa atin po ang kontrol kung atin po itong mababalanse o hindi. Kaya kapag i-analyze natin ang ating buhay ngayon, tingnan natin, nakakahinga pa ba ako ng ayos? Sa araw-araw ba ng buhay ko, laging ang sinasabi ko, kulang ang oras? Laging hectic? Wala akong ibang mababanggit sa aking bibig kundi yung salitang busy. Busy ako, brother, hindi ako pwedeng umattend ngayon. Busy ako, sister, hindi ako makakapunta sa AG. Laging busy. Wala akong oras. Although lahat naman tayo, pare-parehong may 24 hours. Kapag ganito na po ang ating nasa isip at sinasabi, it is time to pause. Ano daw? Pause. Panahon na para sandali. Sandali lang. At ikaw ay mag-reflect. Ano ba ang ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ang lumalabas na lang sa bibig ko'y busy? Wala akong time. Baka may problema na sa balancing ko ng buhay ko. Anong gagawin mo pag ikaw ay nag-pause? Nag-reflection ka? Ikaw ay huminga. Tingnan mo yung katabi mo kung humihinga pa ha. Humihinga pa yan. Pagka ikaw ay huminga, magpahinga ka naman. O sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pag-uusapan ngayon. Anong gagawin mo pagka ikaw ay nag-pause at nag-reflect ka sa mga bagay-bagay? Hihinga ka ng kaunti. Iwan mo muna yung mga kinabibisihan mo, baka kailangan mo. Huminga. At magpahinga. Huminga at magpahinga. The balance is within you. Hindi ito basta hihingin mo lang sa Diyos. Magdidesisyon ka. Baka nagiging ka na, overthinker ka na. Sa mga kabataan ngayon, mga millennials and even sa mga Gen Z, lalo na, they are so familiar with the word overthinking. Tama? Baka masyado ka na nag-overthink. Tingnan niyo po si David. Ayaw niyang mag-overthink. Basahin natin. Psalms 131 verse 1 to 2. Ang sabi dito ni David, Lord, my heart is meek before you. I don't consider myself better than others. Ako po, Lord, ay mapagpakumbaba lang sa inyo pag sa harapan nyo. At hindi ko po tinitingnan ng sarili kong mas mataas kaysa sa iba. Balanse lang si David. I am content to not pursue matters that are over my head, such as your complex mysteries and wonders, that I'm not yet ready to understand. Anong sinabi niya? Mapagpakumbaba ako sa harapan niyo, Panginoon. Hindi ako tumitingin ng higit na ako'y nakakahigit kaysa sa iba. Hindi rin naman ako masyadong nag-iisip sa mga bagay na hindi ko abot ng isip. Hindi ko makontrol. Kapag wala na sa iyo ang ability to control the situation, ibig sabihin, hindi mo na role yon. Role na ng Diyos yon. Kasi kaya nga ang Diyos nakaupo sa trono, ibig sabihin, He is in control. Magtaka tayo at matakot tayo kapag ang Diyos wala na sa kanyang trono, hindi na nakaupo. Because ibig sabihin nun, wala na siyang control. Pero hanggang ngayon, at hanggang mga susunod pang mga araw, ano man ang pinagdadaanan mo, ang Diyos ay nakaupo sa trono at siya pa rin ang in control ng iyong sitwasyon. Kaya nga sabi ni David, alam niya yun eh. Hindi ko masyadong pinakakaisip yung alam kong hindi ko pwedeng magawa ng solusyon, mga misteryo at mga hiwaga na hindi ko maiintindihan. Kaya wag mong i-explain lahat ng nangyayari. It is not your role to learn and understand what is happening to you step by step. Bakit? What could happen to you? Alam ni David, pwede siyang maging overthinker, ma-imbalance ang kanyang buhay, madiskaril ang plano ng Diyos sa kanya. Amen? Ito po yung balanse na ating tinutukoy.
Hindi po natin role ito na pakaisipin yung mga hindi natin abot. Ang role natin, maniwala ka lang. Magtiwala ka lang sa dakilang plano ng Diyos. Huwag natin masyadong pakaisipin ang kahapon. Bakit? At mga nakalibas, maghihinayang ka lang ng manghihinayang. Sayang, noon lang tayo. Puro panghihinayang ang babanggitin mo, sayang. Naku, ano sana. Natayaan ko yung numero, sayang. Oy, walang ganun dito, ha? Huwag mo din namang napaka-pakaisipin ng hinaharap. Yung nakaraan, huwag mo nang pakaisipin, manghihinayang ka. Huwag mo rin masyadong pakaisipin ng hinaharap. Bakit? Pwede ka namang mag-worry, matakot at mangamba. Kapag lagi ang isip mo, naku, paano kaya magka-college ng aking mga anak, ay ganito pa ang aking sitwasyon. Nasa ospital ang aking ganito, wala naman kaming Pag masyado mong inisip ang hinaharap, pangamba ang dulot nito. Ano lang iisipin mo? Yung present. Because the grace of God for today is enough just for today. Tomorrow there is a new grace, and another day there is a new grace. Pag yung grace na para sa araw na to, ginamit mo na yung pang isang linggo, para sa buong linggo, madidrain ka na. Mai-imbalance na ang buhay mo. Irritable ka na, galit ka na sa mundo. Bakit? Ubos na yung grace na para sa araw na ito, ginamit mo pa hanggang bukas. Amen. Are we still there? Anong gagawin natin? Dapat thankful ka sa past. May nakaraan. Be thankful for what happened in the past. May purpose si Lord kung bakit nangyari ang mga nangyari. Sa future, be hopeful. Umasa ka na ang Diyos ay may gagawing maganda. Hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. At sa present, dito ka mag-focus. Ano yung ngayon mo? Kaya nga ang tawag dyan ay present. Ibig sabihin, present ni Lord sa atin. Ang present, regalo ng Diyos ang ngayon. Amen? Aba, imaginein mo kung tayo po ay hindi ngayon at tayo po ay kahapon. Huwag niyo nang isipin, baka mag-overthink kayo. Nabubuhay ka sa ngayon, hindi sa bukas. Hindi ka rin nabubuhay sa kahapon, yung ngayon. Regalo ng Diyos yan. Cherish it. Enjoy it. The today, enjoy. Huwag mo munang isipin ang tanghalian mo mamaya. Enjoy this now. Now. Napagtanto ko po, ito po yung nakita ko, ang kasal pala, ang marriage, ito po pala isang sayaw. Ang marriage pala ay isang sayaw. Bakit? Naranasan namin Pag ako po ay nasa banyo na at ako po ay nagtututbrush, nauna ako doon, ang asawa ko po dadating at siya'y magtututbrush din. Ano pong gagawin ko? Mamaya ka na, ako muna. Hindi mo kakita ako'y Ganun po ba? Pag ako'y nagtututbrush na at pumasok ang aking asawa, ang gagawin ko, ako'y aatras. Habang siya'y nakuha ng... Nagtututbrush din siya dito. Tama? Pag naman siya'y umatras, at siya naman anagar, ako naman ay magmumumog na. Lala ko naman nalalapit, siya naman ang aatras, at siya... Hello? Pag ako'y nakatapos doon, ako naman ang aatras, siya naman ang uuna, siya ang magmumumog, kukunin ko yung towel, ako naman ang magtutuyo ng bibig at ng kamay. Sayaw o hindi? Sayaw. Ang buhay ay parang sayaw. It is an everyday adjustment. Kaya kailangan pag hindi kami nagsayaw, mag-asawa doon, ay magkakaribok kami sa loob. Pero bakit may constant thinking na dapat sumayaw tayo? Dapat, kung dito ka, ako'y dito. It is normal. That is balance. Kapag parehas kaming, kaya kapag mainit ang ulo ng isa, ang isa relax. Di pwedeng sabay kayong mainit ang ulo. Bakit? Mawawala ang balance. Ano pong point ko?
habang nandiyan pa yan, darating ang time mawawala eh. Wala namang forever sa mundong ito. Ang mga magulang mo, habang buhay pa, i-enjoy mo na yung ngayon. Yung asawa mo, may kaunti kayong naging pagtatalo ngayong umaga bago pumunta rito, medyo tinoyo ka. Ay, ikalimutan mo na yung, i-cherish mo na yung ngayon na kayo magkasama, parehas kayong mabango, parehas kayong sumasamba sa Diyos. Bakit? Dahil hindi natin alam bukas makalawa kung anong pwedeng mangyari. Hindi mo pwedeng sabihin, bukas na lang ako makikipagbati sa'yo. Ay, paano kung ngayon ay hindi na inabot ng bukas yung... Amen? That's why we have a constant dance in this life. It's a matter of swaying and following the beat of the music called life. At kapag medyo bumibilis ang tugtog, sumasabay ka sa bilis. Medyo alanganin ang tugtog, nag-aalangan ka din pero sumasabay ka. Ganyan ang meron na buhay na meron tayo. Buti na lang habang sumasabay ka sa tugtog, ang Diyos ay kasama mo, na ginaguide ka sa bawat step mo para hindi ka maligaw. Para napapasayaw bigla ako eh. Amen? Uuwi sa Lord sa banda-banda dyan, lahat tayo. Pag hindi mo in-enjoy yung mga bagay na mahalaga at nagbibigay ng kulay sa buhay mo, alam ka namang sa langit ka pa magsaya. Ay sabi ng Diyos, inilagay ko na lahat ng mga tools para maging masagana at masaya ka sa mundong ito. Amen ba? Ano ang nag-cause kay David para siya maging ganito? Verse 2. I am humbled and quieted in your presence, like a contented child who rests on his mother's lap. I am your resting child and my soul is content in you. Woo! Ang grabe nun. Praise God, narito tayo sa lugar na kung saan the presence of God is here. At lahat tayo, pansinin ninyo, lahat kayo katahimik. Lahat kayo tahimik ngayon, lahat kayo nagre-reflect. Bakit? Kasi sa presence ng Diyos, wala kang ibang magawa, kundi i-reflect ang sarili mo, tingnan mo kung nasaan ka ngayon. At pag nakita mo na ito, sasabihin mo, Lord, sorry. Yan ang purpose kung bakit may Word of God. Para makapag-reflect ka habang nandito ka. Anong description niya? Para akong isang sanggol o bata na nakakalong sa aking nanay. Di ba pag nakakalong ka sa iyong nanay, parang wala kang inaalala at feel mong secured na secured ka. Kapatid, kalong-kalong ka ng Diyos. Kaya sabi niya, ano man ang mangyari, hindi ko man maintindihan, balanse pa rin ako. Why? My soul is content in God. Hindi mo mahahanap ang kasiyahan sa kahit anong bagay sa mundong ito. There is this vacuum in our heart na ang Diyos lamang ang makakapuno. Lagyan mo man yan ng bisyo, lagyan mo man yan ng cellphone, lagyan mo man yan ng mga bagay sa mundo, hindi masisiyahan ng puso mo. Arnold Schwarzenegger, naabot niya ang lahat ng kanyang pangarap. Pero sa dulo, ang sabi niya, kahit narating ko na ang lahat ng pangarap ko sa buhay, bakit kulang pa rin ang aking pakiramdam? I still feel short. Alam niyo ang kulang? There is that vacuum that only God can fill. Praise God, ang JA1 people, pinupuno ng Diyos ngayon yung puso mo. Na feeling mo kulang na kulang ka nang dumating dito, lalabas ka ditong puno at nag-uumapaw ng pag-ibig niya, ng presensya niya. Everybody say, I have Jesus in my heart. Kung may Jesus ka sa puso, hindi bagay sa iyo ang nakasimangot. Dapat sa iyo, kontento, balanse sa presence ni Lord. Jesus came not just to give you abundant life. His desire is to give us a balanced life. Okay yung abundance, pero ang tanong, is your life balanced?
Tayo po, nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya. Tao tayo, kailangan natin yan. Pero, tatandaan mo, laging may dalawang mukha ang buhay. Ang isang mukha, magtatrabaho ka 6 days a week. Ang isang mukha, magpapahinga ka ng linggo. Iyon na yung 6 days. Kay Lord naman yung Sunday. Pinagod mo na ang katawan mo ng 6 days at ang isip mo, panahon na para mag-recharge sa ika-7 araw. Anong tawag doon, mga kapatid? Everybody say, balance. Amen ba? Kalooban ng Diyos, 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I pray that in every way, you may succeed and prosper and be in good health physically. Just as I know your soul prospers spiritually. Oh, kalooban ng Diyos, balanse tayo. Prosperous ka physically, and you are also prosperous spiritually. Walang kwenta kung prosperous ka lang sa isa, pero sa isa hindi. Ang tunay na balance, health mo physically, emotionally, and spiritually. Be the best of both worlds. Nandito tayo ngayon. Be the best of both worlds. Prosperous spiritually, prosperous physically. May ganito buti na lang walang ganito sa JA1. Ang galing mag-hallelujah at mag-praise the Lord pag nasa church. Pag uwi sa bahay, nananagot sa magulang. Buti na lang walang ganon dito. Ito, wala din ganito sa JA1. Nagpe-pray, Lord, pagalingin niyo po ako, palakasin niyo po ang aking katawan. Sige naman ang kain ng hindi maganda. Ako minsan ay nalulungkot sa ganun. Pastor, pa-pray naman po. Ano nangyari? Ganito po ang aking nararamdaman. Ay bakit? Kumain ka ba ng ganito? Minom ka ba ng mga ganito? Opo. Gusto kong sabihin buti nga. Bakit? Awakening ni Lord yun Kaya minsan pag pinag-break yung Lord, let your purpose happen. Let the healing flow. Pero ang kalooban nyo maganap. Ibig kong sabihin doon, turuan nyo po siya at mauntog siya na tumigil na siya sa kanyang bad habit. Hindi pwedeng a-access ka ng pangako ng Diyos, pero physically, kabaligtar ng iyong ginagawa. Buti na lang walang ganon sa JA1. Kung nag-aaral ka ngayon, kabataan, mag-aaral ka lang. Huwag mong samahan ng love life muna. Hindi balanse pagka may love life ka. Lagi kang dun pupunta sa iyong love life. Kapag ka sila'y masaya, nagkikitian ng kitian, ang galing sa klase, ay nag-away, ayaw nang pumasok. Lungkot na lungkot sa bahay. Ano ga nangyari sa'yo, Utoy? Ayaw ko na hong mabuhay. Bakit ga? Nakita ko siya, may kasamang iba. Ika'y mag-aral. Opo, nag-aaral po akong magmahal. Hindi magmahal, mag-aral ka ng klase mo. Nasa school ka, ang purpose mo doon ay mag-aral. Minsan naman kailangan ko rin ng inspirasyon. Ang inspirasyon mo, alam niyo kung ano? Ang inspirasyon niyo, yung mga magulang mo, na ginagawa ang lahat para i-provide ang mga kailangan mo. Huwag mong sasayangin yun. Kaya ka nasa eskwelahan para mag-aral. May kausap pa ba ako? Balance, be the best of both worlds. A balanced life, ito nag-aaral ka. Tapos sasabihin mo, Lord, pahinging wisdom, di ka naman nag-aral. Papasahin niyo po ako sa exam. Sinabi po dati ni Rev Gio, meron pong mga letrang umangat nung siya'y nag-board exam. Yun din po ang kine-claim ko. Ay hindi na nag-aral. Iyon. Paglapit,
pag-pray niyo po ako po'y nalulungkot. Bakit? Hindi po ako nakapasa sa board exam kasi akala ko po may mga iilaw na letter. Sasabihin ko sa iyo, buti nga. Be the best of both worlds. Balanse lamang. Nag-aral po ako noon. Hindi po ako hindi nag-aral. Nag-aral din po ako nung nangyari yun. A balanced life is a successful life. Why? Because you have God's approval. Ang successful life is a life living in the approval of God. Pwede ba yun? Meron bang ganun sa Biblia, Pastor? Psalms chapter 90, verse 17. And may the Lord our God show us His, ano daw? Approval. And make what? Pag may approval ka, ito mangyayari. Make our efforts successful. Inulit pa niya, diniinan niya pa, dinikdik niya pa. Yes, make our efforts successful. Lahat naman ng tao may effort. At pwede kang mag-effort 110,000% effort. Pero ang tanong, successful kaya? Ang nagbibigay pala ng success sa bawat effort ng tao ay ang approval ng Diyos. Kaya pag humiling ka sa Panginoon, bago ka palang mag-effort, hingin mo na ang approval niya. At gusto kong sabihin sa inyo, ang kausap ko ngayon ay mga taong inaprubahan ng Diyos. Pwede ka namang effort ka lang ng effort, kayod ka ng kayod, pero bakit wala pa rin? Baka hindi ka balanse, walang approval ng Diyos ang ginagawa mo. Pero kapag ang hiniling mo, Lord, show me your approval, bago ko to gawin, Panginoon, bago ko lakaran itong plano na to, approve, oh God, approve me on this, Lord. Pag hindi nyo approve, wag nyong hayaang matuloy. Pero sabihin ko sa inyo, kahit maraming pumipigil, kapag inaprubahan ng Diyos, walang pwedeng makapigil. Ang daming nagsabi sa iyong, hindi ka naaangat sa buhay. Sabi ng Diyos, inaprubahan ka niya ngayon. At sinasabi din niya sa iyo, dahil tinanggap mo ito, your efforts will not be wasted. It will always be successful. Pansinin ninyo, balanse. May approval ang Diyos, pero nag-effort. Amen? Hindi ka pwedeng hahata ka lang. Hindi ka pwedeng, yes Lord, I pray. If it is in your capability to do something, do it. Pero please, bago mo gawin, ask for the approval of God. Pwede bang itaas natin ang ating kamay ngayon? Hihingi natin ang approval ng Diyos. Lord, I decree and declare, Psalms chapter 90 verse 17 sa bawat isa, anuman ang kanilang efforts na gawin sa anumang sitwasyon, anumang desisyon, anumang bagay, you have approved every one of us. In Jesus' name. Everybody say amen. Ito po ang kulang sa marami. Hindi. Ang kailangan ko, meron akong kakilala sa loob para ma-process ng mabilis yan. Kailangan ko magbayad ng ganito para ma-process ng mabilis yan. Kapatid, hindi mo pa hinihigit ang pangakong ito. Higitin mo muna ang pangakong ito and let the Lord do it for you. Let the approval of God navigate you to reach your success. Huwag nating sasayangin ang effort. Baka masayang ang buhay. Naubos na ang buhay, kaya effort. Hindi pa maranasan ng success. Ang kulang lang pala na sangkap na siyang pinakamahalaga. That is the approval of God. Uulitin ko, JA1 people, even those who are in the online, you have God's approval. Number 2, dalawa lang po ito. What to balance? Balance and truth. Kung balanse ang buhay mo, dapat balanse ka rin sa katotohanan. Ano po ang basic foundation ng truth? The basic foundation of truth is balance. Kaya nga po sa mga korte, kapag sinabing justice o katarungan, weighing scale ang nakalagay. Bakit? Truth is about balance.
Hindi pwedeng tabingi sa kaliwa o sa kanan. Kailangan pantay. Justice means equal weights. Balanse. Sa buhay po natin, minsan balanse tayo sa buhay, pero hindi balanse ang ating katuwiran at ating katotohanan. Kapag hindi balanse ang katotohanan mo, kasinungalingan yun. Kapag half-truth is not still truth. Kaya nga pag nanunumpa sa korte, do you intend to say the truth and nothing but the whole truth in this hearing? Yes, Your Honor. Kaya sinasabing whole truth kasi pwedeng half-truth. And half-truth is not balance. Sa buhay nating Kristiyano, we should live in the whole truth. Nakakita na po ba kayo ng barya, ng coin? Ang coin po may dalawang mukha. Pag nakita niyo yung 10 piso natin ngayon, sino yung nasa isang mukha? Yung tao. Si Apolinario Mabini. Sa kabila, sino? Parang kalabaw, pastor, yung kabila. Matagal na ho yun. Yung kabila parang parang sagisag ng watawat yata. Puro kasi buo yung hawak ko eh. Ang buhay natin parang coin. Laging may dalawang side. May story ka, may story sila. May POV ka, may POV sila. At may POV din ang Biblia. Bakit? Ay para balance. Kasi kung isang mukha lang ang titingnan mo, imagine niyo, kung may coin ka nga, pero isang mukha lang ang malinaw, yung kabila hindi tatanggapin niya, sasabihin, fake yan. Ang truth, laging dalawang side. Kung isang side ka lang lagi, kasinungalingan pa rin yan. Sa desisyon at judgment, huwag tayong magiging one-sided. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang one-sided. Napakalinaw na sinabi po sa Biblia, Proverbs chapter 18, verse 17. There are 2 sides to every story. The first one to speak sounds true until you hear the other side and they set the record straight. Kaya sa bawat paglilitis, laging hinihingi ang panig ng prosekusyon at panig ng defense. Kahit pamukhang sa prosecution, sa pagpipresenta nila ng ebidensya ay talaga namang may kasalanan yung tao, hindi magdidesisyon ang korte hanggat hindi nadidinig ang panig ng depensa. At may chance ba silang mag-cross-examine, tanungin ang kalaban nilang partido? At saka pa lamang magdidesisyon ng korte. Ganon din po sa ating buhay. Huwag ka agad magagalit sa isang taong masama ang tingin sa iyo. Hindi mo alam yun ay nasabon ng asawa. Kaninang umaga. Kaya nung dumating dito, welcome, welcome. Ay, galit. Yung ibang nasa labas, ang point of view nila, kita mo yun. Ganyan ba ang Kristiyano? Nakakunot? Habang nagwe-welcome, welcome. Talagang nangangamay naman eh. Yung pala, iniisip niya siya'y nasabon ng kanyang asawa nung umaga. Dalawa ang side ng story. Kaya huwag ka agad maghuhusga sa isang panig mo lang na narinig. Example, may nagsabi sa'yo, this is their point of view. Church ng church, pangit naman ang ugali. JA1 pa man din, pangit naman ang ugali nito. Sabi ng kapitbahay mo. Sabi mo naman, kaya nga ako nag-church kasi masama ang ugali ko. Gusto kong ako'y mabago ng Diyos. That's your point of view. Pero sa point of view niya, iba. Dalawang mukha ng katotohanan. Amen? Ang isang truth, God is love. Pero pag God is love lang, kailangan sasamahan mo ng isa pa. God is justice. Ulitin ko, magkasama lagi ang God is love and God is just.
Ano ulit? And lagi po yung magka-partner, hindi pwedeng maghiwalay. Mahal tayo ng Diyos, pero siya rin ay Diyos na may hustisya. Total, usapang coin na rin lang tayo, basahin po natin. Mark chapter 12, verse 13 to 17. Later, the leaders sent some Pharisees and supporters of Herod to trap Jesus into saying something for which he could be arrested. Verse 14, Teacher, sabi ng mga Pariseo, they said, we know how honest you are. You are impartial and don't play favorites. Grabe naman, pinuri pa nung binobola ng mga Pariseo. You are impartial and don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Grabe, pinasasakay. Gusto lang palang itrap ang kanyang salita. Now tell us, is it right to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or shouldn't we? Bago ko ituloy, yung Caesar po, hindi ho yung pangalan. At lalong hindi yung salad. Yung Caesar dito po ay title. Kaya yun ay si Augustus Caesar, Julius Caesar, Tiberius Caesar. Kasi yun po ay kanilang titulo, parang kumbagay President, Caesar, Governor, Governor Augustus, Governor Tiberius. Caesar is not a name, okay? Kaya sabi doon, ang tinutukoy ay si Caesar, kung sino yung Pangulo o sino yung Emperor during that time. Kagaya ko po, ang pangalan ko po ay Gio. Ano pong aking title? Pogi. Pastor, para naglulukuhan yata tayo. Ituloy ko na. Jesus saw through their hypocrisy and said, why are you trying to trap me? Paano kaya matatrap dito? Kasi pag sinabi po kasi ni Jesus na, sige, magbayad kayo, ang sasabihin po ng mga Pariseo, aboy, di ba Hudyo ka? Hindi ka naman Romano? Di sinisingil mo ang iyong ang mga Hudyo kasi during that time ang mga Hudyo ay under the Roman Empire. Hudyo ka? Kapag sinabi naman ni Jesus na hindi kami magbabayad, sasabihin naman ng Pariseo, ay di ba napapailalim ka sa gobyernong ito? Tungkulin mong magbayad ng buwis. Sa madaling sabi, kapag sumagot si Jesus ng yes or no, mali. At doon siya paparatangan at doon siya huhulihin sa kanyang maling sinabi. Magagaling yung mga tuso yung mga yan Anong ginawa ni Jesus? Nagpakita na naman siya ng analogy. Show me a Roman coin and I'll tell you. When they handed it to him, he asked, whose picture and title are stamped on it? Tung sumagot sila, Caesar's, they replied. Well then, Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. His reply completely amazed them. Ay, ano bang nakaka-amaze doon, pastor? Sinabi lang naman niya, give to Caesar what is to Caesar, give to Jesus, or give to God what is to God. Bakit ang sagot doon ng huli? Ay, it completely amazed everyone in the place. Tingnan natin ang konteksto. Lagi nating sinasabi, balance. Ito, balansyado si Jesus. Naintindihan kasi ng mga tao yung coin nung panahong yun. Ipakita mo nga yung coin na tinutukoy ko. Yan po yung isang mukha ng coin. At ang nandyan po ay si Tiberius Caesar. At ang nakasulat po dyan, kung mapapansin nyo sa gilid, may mga nakasulat, Son of the Most High Augustus. So sa isang mukha, ang mukha ng emperor during that time. Ito po ay sumisimbolo sa Roman Empire. Tingnan mo yung kabilang mukha. Ano nakalagay? Pontiff Maxim. Ang ibig sabihin noon, high priest. At ang mga high priest during that time ay nandun lang sa Jewish people.
someone who has a high authority or a godly authority. Ito naman yung mukha ng mga Israelita. Sa kabila, mga Romano government, sa kabila, godly government. Ay ano mong ibig sabihin niyo, Pastor? Bakit na-amaze sila? Ito yung context niyan. Political ang question. Ang audience na doon, mga Hudyo, mga Romano. Pwedeng maging bias si Jesus sa kanyang sagot. Pag sinabi niyang, itong side na to lang, itong side na to lang. At magagalit yung hindi na pagbigyan. Medyo ayaw kasi ng mga Jewish na magbigay sa non-tax sa gobyerno kasi corrupt. At ito namang mga nasa gobyerno, inuobliga ang lahat na magbigay. So wala silang susuotan. Kailangan nilang marinig ang clarification ni Jesus. At dito na ipinakita ni Jesus ang kanyang wisdom. Nahit niya ang parehas. Earthly speaking, under Roman rule, it is our duty to pay taxes to the government. At sinabi niya, spiritually speaking, bilang isang Hudyo, it is our sacred duty to bring our tithes and offering to God. Yun po ang konteksto nun. Magbigay ka sa iyong gobyerno at wag mo rin kalilimutang magbigay ng para sa Diyos. Parang tayo ngayon, nagbabayad po tayo ng tax sa gobyerno at pag dito po tayo sa ating church, we give our tithes and offering. Balansyado, hindi niya sinabing, wag na kayong mag-tithes. Magbigay na lang kayo ng tax sa gobyerno. O kaya, wag kayong mag-tax, magbigay na lang. Balansyado po si Lord. Kaya na-amaze yung mga tao, hindi nila in-expect na yun ang lalabas sa bibig ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung balanse si Lord, dapat balanse ka din. Kaya na-amaze yung mga tao, na-justify niya na pwede magbigay ka ng para kay Caesar, magbigay ka ng para sa Diyos. At yun ang balansing buhay. Huwag mong dadayain ang gobyerno, huwag mo ding dadayain ang Diyos. Balanse ang buhay. Hindi pwedeng nagdadaya ka sa gobyerno, hindi ka madaya sa Diyos. Hindi pwede. O kaya naman tapat ka sa gobyerno, hindi ka tapat sa Diyos. Imbalance pa rin. Amen? May mga nagsasabi ng ganito, mahal ako ng Diyos kung sino ako. Tanggap ako ng Diyos kung sino ako. That is correct. Pero iisang side po yun. Ang isa pang side nito ay ang hustisya ng Diyos. Romans chapter 5 verse 20. Ito lang minsan ang ginagamit ng mga tao. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became a more abundant. Kita mo, Pastor? Habang tumitindi ang kasalanan ko, tumitindi din naman ang biyaya ng Diyos. So okay lang magkasala na magkasala kasi mas matindi ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Lagot, iisang side yun. Incomplete truth, half truth lang yun. Ay nasan po yung kasunod? Ituloy mo. Romans chapter 6, verse 1 to 2 at 11. So what do we do then? Do we persist in sin so that God's kindness and grace will increase? Ano sagot? What a terrible thought. Sabi pa ng ibang translation, of course not. We have died to sin once and for all. As a dead man passes away from this life. Namatay ka na daw sa buhay na makasalanan. How could we live under sin's rule a moment longer? Kung namatay ka na at nakipag-isa ka kay Kristo, namatay yung dati mong pagkatao, ay paano ka daw na mabubuhay pa sa dati mong pagkatao? Ay patay na yon. Hello? Kaya dapat ang katotohanan ay buo. Huwag lang yung isang side. Marami pong kumukuha lang ng isang verse at i-apply sa buhay. Tingnan mo yung balancing context nito. Kaya marami pong naliligaw Verse 11. So let it be the same way with you. Since you are now joined with Him, with the Lord, you must continually view yourselves as dead and unresponsive to sin's appeal. Since nabuhay ka na kay Kristo, nakipag-isa ka, dapat unresponsive ka na sa sin o sa sinful nature mo. While living daily for God's pleasure in union with Jesus, the Anointed One.
The Anointed One po talaga, Pastor? Yes, yun talaga nakasulat doon. Kaya po ang Jesus the Anointed One, biblical. Pangalan pa lamang natin nasa Biblia na. Amen? Dalawang mukha ng katotohanan. Hindi porket tanggap ka ni Lord na ganyan ka, mananatili kang ganyan. He really loves the sinner, but He will never tolerate the sin. He displayed unconditional love and justice at the same time. Sabay niyang ginawa yun. Walang makakaabot sa standard ni Lord, kaya si Jesus ang naging alay para abutin tayo. Dapat tayo ang mamatay dahil tayo ang may kasalanan, pero si Jesus ang namatay at umako ng parusa na dapat para ay sa atin. Justice and love at the same time. Hindi binali ng Diyos ang justice para sa kanyang love. Actually, mas naging powerful ang justice niya dahil sa kanyang love. Kaya you will not say, mahal ako ng Diyos kung ano ako. That's only one side. Ang kasunod nun, aba, ay dahil hindi ka na kagaya ng dati, dapat mag-improve naman. Kung dati, mainising ka ngayon, mawawala na yung inis mo. Kung dati nananabunot ka, ngayon, nangungurit ka na lang. May improvement. Kaya po, wag nating ibagmamalaki na tanggap at mahal tayo ng Diyos. Isang mukha lang ho yun, hindi balansyado. Ang ibagmalaki natin ay naging katanggap-tanggap tayo dahil may Jesus na umako ng parusa na dapat sana ay sa iyo at sa akin. Kaya salamat na lamang may love and justice si Lord. Example, yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Pinakita ni Lord ang kanyang pagkabalance, hindi bias, pagkabalance. May dinalang isang babae, itong mga Pariseo, at iniharap sa mga tao, itatrap na naman nila si Jesus. Sabi ng mga ng Pariseo, hindi ba, guro? Sabi ng batas ni Moses, batuhin ang mga ganitong klaseng babae. Anong sasabihin mo? Hindi nagsalita si Jesus. Anong ginawa niya? Sumulat siya sa ground gamit ang kanyang daliri. Hindi niya sinabi kung anong sinulat niya. Pinipilit siyang sumagot, pero ang sabi ni Jesus, ang walang sala, siya ang maunang bumato. At ano po ang nangyari? Alam natin ang storya. Sumulat uli siya sa ground. At habang siya nagsusulat, isa-isa pong nag-aalisan yung mga taong nang aakusa doon sa babae. Kasi alam nila sa kanilang sarili, wala namang ni isa sa kanila ang matuwid. Sinong naiwan sa gitna? Si Jesus at yung babaeng inaakusahan. Sabi ni Jesus, oh, babae, nasa na yung mga accuser mo? Wala na po. Hindi po, inakusahan ka ba nila? Hindi po. Gayon pa man, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero wag ka na muling magkasala. Kita niyo yung balance ni Lord? Hindi ginudge ni Jesus ang babae. O ikaw ha? Tanggap kita. Kung ano ka, ikaw ay ganyan, tanggap na kita. Hindi niya binitawan ng babae. Ang sinabi niyang huli, umalis ka na at huwag ka na magkasala. The love of God and the justice of God. Kaya dito, mapakita natin, huwag tayong maniniwala doon sa mga sinasabing, God is love, kaya ito ako, kung ano man ako, mahal na ako ng Diyos. Totoo yun, pero ang isang side, huwag kang magkasala. Maaari ka nang umalis, pero huwag kang magkakasala. Because kapag nagkasala ka, may consequence pa rin yun. Yun ang ini-imply ni Jesus. Hindi porket tanggap kita, sino ditong namamalo ng anak? Uy, walang namamalo ng anak. Mahal mo ang anak mo. Kaya mo siya pinalo kasi may justice kang sinasakatuparan. Tanggap mo naman siya. Hindi naman nawala ang pagkaanak niya sa pagpalo mo. Tanggap mo siya. Pero kailangan mo siyang paluin na sa demonstration of your love and your justice. Sinabi ng wag manonood ng masama, nanood ka, dapa, pak. Galit ba yung tao? No. He did it out of justice and love.
Kasi pag hindi niya pinalo, pwedeng maging pasaway yung bata na lahat na lang ng dapat niyang gawin ay gagawin niya. Kasi walang nagsasabi ng justice, puro love. Hello? Parang ikaw ang pinatatamaan. Sabi mo sa katabi mo, tanggap kita, pero pag alis mo, mamuhay ka sa kabanalan. Tanggap ko kung sino ka, pero ang kalooban ko, huwag kang magkasala para hindi mo anihin ang sumpa ng kasalanan. Hindi hinusgahan, hindi rin kinampihan. Hello? Ang galing ni Jesus. Parang baka nga natin si Jesus. Napaka-balance. Hindi niya hinusgahan yung babae, hindi rin naman niya kinampihan. Hindi niya sinabing, siya, pag ikaw inahuli-uli ng mga tao, lumapit ka sa akin, tanggap kita. Hindi, sabi niya, siya ha, pag alis mo dito, huwag ka na muling magkasala. Ang galing ni Lord. Palakpak nga uli kay Lord. Nakaka-amaze. Kaya ang challenge po dito, balance sa buhay, balance din sa katotohanan. Walang one-sided. Both sides know the truth. At may challenge siya. Pwede ba tayong tumayo ngayon? Sino ditong excited? At gusto niyang maranasan niya ang balanced life? Kapatid, hindi totoo na sikap ka ng sikap, trabaho ka ng trabaho, maaabot mo ang pangarap mo. Half lang yun. Ang kabuuan niyan, bigay mo kay Cesar ang para kay Cesar, magtrabaho ka. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Huwag mong kalilimutan ang Panginoon. Oo, nagtagumpay ka, 25 years kang trumabaho ng trumabaho. 30 years, 40 years kang nagtrabaho na nagtrabaho. Malayo naman ang loob ng anak mo sa'yo. Malayo naman ang connection mo sa Panginoon. Hindi balansyado. Kaya I know and I believe, kung tayo'y naririto ngayon, seeking for answers, maybe today, God has given you an answer. You need to decide to have a balanced life. And I will leave you with this verse, Matthew 6:33. Balance pa rin. So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Then all these less important things, sinabi na ng Diyos, constantly seek God's kingdom and His righteousness. At dinescribe niya yung mga idadagdag niya ay less important. Ay tayo mas malimit nating hinahanap at hinahabol yung mga less important things. Kaya naman tayo imbalance, kaya tayo pagod, kaya tayo depressed. Ay gusto natin yung less important things. Ay sabi ng Diyos, above all nga, unahin mo siya. Ang kaharian niya at ang kanyang katuwiran. At yung mga hindi gaanong mahalaga ang pangailangan mo sa tuition. Mahalaga sa'yo. Pero sa Diyos, ang dali niyan. Pwede kong ibigay sa'yo, abundantly pa. Big deal na sa'yo yung utang mong napakalaki. Pero sabi ng Diyos, unahin mo ako at ang aking katuwiran. Big deal na yun sa'yo yung sakit karamdaman mo. Nagtatampo ka na nga sa Diyos. Ang tagal mong naglingkod sa Panginoon. Tapos ikaw pa yung may sakit. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, baka mali ang hindi balansyado ang tingin mo sa Diyos. Kingdom and righteousness, seek first. Ano yung 34? Refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way. One day at a time. Sabihin mo sa katabi mo, one day at a time. Walang pwedeng magsolusyon agad ng isang... Walang naghuhukay na pag isang hukay mo ay 7 feet agad ang hukay. Magsisimula ka sa 1 inch, 2 inches, 3. Bakit? Kasi 1 day at a time. Ang problema mo, ang lalim na. Kaya don't expect it to change just overnight. Basta sinabi lang ng Diyos, constantly, sabihin natin, constantly. Unahin siya, hanapin siya, ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. At anong sabi doon? Tomorrow will take care of itself.
Ang nakaraan, kalimutan. Ang hinaharap, huwag pangambahan. Yung ngayon, harapin. One day at a time. That is what you call balance. Kaya tingnan mo sarili mo ngayon. Saan lumalamang ang timbangan ng buhay mo? Lamang ka dito sa sobra ka naman sa ministry? Sobra ka naman sa napapabayaan mo na ang ibang bahagi ng buhay mo? O kaya naman sobra ka na sa less important things while forgetting the most important, which is your relationship with God. Dapat balanse. Dahil pag balanse, hindi ka tataob, hindi ka mabubuwal, hindi ka may ibagsak ng pagsubok. Gaano kalakas ng hangin, pag balanse lang ang lahat, mananatili kang nakatayo. Nagsesway ka man, pero hindi ka mabubuwal. I decree and declare, lahat ng JA1 people na naririto, hindi maibabagsak ng pagsubok, hindi magagapi ng kaaway, hindi maibabagsak ng kahirapan, hindi matatalo ng sakit karamdaman. Bakit? Kasi inuuna mo si Jesus at ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Shall we bow down our heads and close our eyes? Magkaroon tayo ng tapat na reflection ngayon. Ano yung araw-araw mong laging iniisip? Ano yung araw-araw mong laging ginogol sa buhay? Kung hindi ang kalooban ng Diyos yan, at kung hindi ang kanyang katuwiran, at hindi ang kanyang kaharian, meaning to say, bias ka. Do not be biased. Be balanced. Be the best of both worlds. Come on, talk to God. Maging kayo pong nasa online, talk to God. Maring pagod na kayo sa araw-araw na routine ng inyong buhay. Puro pagod, puro stress. Time to pause and reflect. Nasaan ang haba ako? Ano ba bang purpose ko? Your purpose can only be found in seeking your God. Hanapin ang kanyang mukha. Hanapin ang kanyang katuwiran. As we sing this song. O Panginoon, pinupuri kita. Awitan mo ang Diyos, come on. Makipag-ayos ka sa Kanya ulit. I-declare mo siya ang Diyos mo. Hindi mo man maunawaan, siya pa rin ang Diyos. Siya ang nasa trono. Let's sing, Panginoon. Oh, come on, sing it with all your heart. Nangungusap si Lord sa'yo ngayon. Ako'y nilikha. Yan ang purpose mo. Para ka sa Diyos. All the less important things, ialay mo sa Diyos. Maging kagalakan sa puso mo. Once again, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kalukuran. Yes, Lord. Basagin mo kami, Panginoon. Maging kagalakan
Iparinig mo sa Diyos. Come on. Lord, hear the voice of your people. Reconciling with you. Matagal na panahon. Malayo ka sa Diyos. Thank you, Lord. Oh, pwede ba ulitin natin yon? Sa aking buhay. Sa aking buhay. Lakasan natin. Proklama mo. Sa aking buhay. Isigaw mo. Kung sino ang Diyos mo. Sa aking buhay. Isigaw mo sa huling pagkakataon. Ipamukha mo sa kaaway. For the last time, sa aking buhay, Lord, sa kabila ng lahat, Ikaw ang iisang Diyos. Hindi namin Diyos ang trabaho. Hindi namin Diyos ang pera. Hindi namin Diyos ang pamilya. Ang Diyos namin, Ikaw. At ang lahat ay pangalawa na lang, pangatlo sa iyo. Kaya Lord, mula ngayong araw na ito, hanggang sa mga susunod pang araw, mananatili kaming organized. Pinapriority ka higit sa lahat. At masasaksihan namin ang buhos ng iyong pagpapala. Ano man ang minimithi ng bawat isang naririto, kagalingan, kalayaan, pagkawala sa anumang utang, these are less important things. And as you seek Him first, dumadaloy na sa iyo ngayon. Tanggapin mo na ngayon ang approval ng Diyos. Dumadaloy na sa iyo ngayon. Let the approval of God flow. And let the abundance of His goodness be manifested in you. I declare, walang sino mang nariritong maghihikahos at walang sino mang manlalamig, Panginoon, sa kanilang relasyon sa iyo. Ang lahat ay mas lalong excited palagi na Ikaw ay katagbuin sa amin mang bahay, sa amin mang trabaho, sa amin mang eskwelahan, na dito mang kami sa church. Hindi mawawala yung fire at yung excitement na Ikaw ay unahin. At marirealize na lang namin, wow, yung dati naming hinahabol-habol na project, yung dati naming hinahabol-habol na trabaho, yung dati naming hinahabol na mga eskwelahan at pangangailangan, bigla na lang dumarating. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na wala naman kaming masyadong ambag, ang tawag doon, favor and approval of God. I decree and declare, the favor and approval of God is upon each and every one. Tanggapin niyo ito. Kanino yon? Kanino yon? Balance lang. Two sides of the coin. To God be the glory. I seal everything by your blood. In Jesus' name. Amen.